Ang relasyon ni Yang Chen at Rose ay halos kumpidensyal, kaya may pumunta sa Rose Bar para hanapin si Yang Chen at kinailangan niyang akitin ang atensyon ni Yang Chen. WHO. Chanel. Ngumisi si Rose, medyo nahihiya. Nag-effort si Yang Chen para maalala kung sino si Chanel. Hindi yan si Zhou Dongcheng. Tandang padamdam. Sa araw na iyon, kinatay ng ***** na lupain ang mga pinuno ng Western Union, at walang direktang salungatan kay Dongxing. Salamat sa kahangahangang pagganap ni Miss Chanel. Totoo na bilang karagdagan sa kaakit-akit na ibinabato ni Chanel sa kanyang sarili, ang mga sapatos na pambata ni Yang Chen ay mas palakaibigan pa rin. Ano ang ginagawa niya? Nang makitang malaking kaaway ang mukha ni Yang Chen, napahadjejek si Rose. Hindi ko alam. Labis na nagulat si Miss Chanel nang ipakita ang kanyang mukha. Gusto kong pumunta dito para makita ka, pero kapag nasa business trip ka, medyo maputi siya. Sa susunod na dumating ka, sasabihin mo sa kanya na gusto kong humanap ng lalaking hahanap ng mga may common interests at hobbies. Hindi ako magaling sa ganyan. Namumula na sabi ni Yang Chen. Makitid ang rosas, napakaganda ni Miss Chanel, babae ako na inggit, magiging kalungkutan ka. Naramdaman ni Yang Chen na pagkatapos ma-spoil ang babae, hindi maganda ang pamamahala. Agad siyang umupo at kinuha ang rosas at niyakap ito sa hita. Itinaas niya ang pamalo at kinuha ito sa puting puweten. Ipagpatuloy mo. Hoy! Kahit na tumama ng 3 beses. Nagsiwalat ng isang pulang palm print, hips nanginginig, pindutin ang rosas, heng-heng, at scream 3 beses, ang mukha ay namumula, ang mga mata ay naglalaman ng spring water. Don't dare to say it again. Galit na tanong ni Yang Chen. Umiling si Rose at sinaksak ang kanyang bibig, tanging ngiti sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito iniwan. Bumantong hininga ang puso ni Yang Chen. Sa taong ito, hindi siya natatakot na maglaro ng cross-legged. Natatakot siya na ang paglalaro ng lamang ni Zhou Dongcheng ay magiging katulad ng sa martial arts, at walang paraan upang manalo at manalo. Kasalanan ang maging gwapo. Matapos humawak ng rosas sa isang gabi, kailangan pa ring pumasok ni Yang Chen sa trabaho. Sa totoo lang, 1 linggo niyang hindi nakita ang grupo ng mga babaeng kasamahan sa opisina. May namiss pa rin siya, kung hindi man ay tinawag siyang masungit na lalaki. Nang kunin ko ang malaking bag ng almusal at pumasok sa opisina, nalaman ni Yang Chen na maraming tao sa opisina. Marami sa mga upuan ang walang laman at nagtanong kay Zhang Kai, at iyon ang nangyari. Si Zhang Kai, na nakabaon ang kanyang ulo sa file, ay nakita si Yang Chen at napangiti sa sakit. Yang Chen, sa wakas ay nakabalik ka na. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang magkapatid na ito. Magsisimula na ang mga pagdiriwang ng taglagas na ito, sapat na para sa amin na tumakbo sa paligid. Abala ako. Hindi ko alam kung anong mga pangunahing proyekto. Ang kumpanya ay kamakailan. Hinikayat kami ng kapatid ni Mingyu na bumalik at bawiin ang mga huling atraso, at pinilit ng lahat ang gawain. Lumingon lang kami na parang langaw. Alam ni Yang Chen ang kwento sa loob at gustong pumunta rito. Ang pakikipagtulungang ito sa Changlin Media at Jinyun Group ay nangangailangan ng malaking puhunan. Kaya ang mga babaeng relasyon sa publiko ay abala, at ang susi ay hindi ito isa publiko hanggang sa mapirmahan ang kontrata. Kaya itong mga kawawang babae ay abala at hindi alam kung bakit. Hoy, almusal. Nakita ni Zhang Kai ang almusal sa kamay ni Yang Chen, nagliwanag ang magagandang malalaking mata, direktang kumuha ng bag ng hilaw na pritong bag, at kumain ng masarap. Tumingin ka ng ganito, hindi ako nakakain ng maayos sa almusal nitong mga araw. Sabi ni Yang Chen na may distressed heart. Nakaumbok ang maliit na bibig ni Zhang Kai sa loob. Ano? Nakaugalian na kumain ng almusal na dala mo. Nakalimutan ng lahat na bumili ng sarili nilang almusal. Si Yang Chen ay nasiyahan sa sagot na ito. Hindi ko akalain na ganito pala kaimportante ang posisyon ko, at hindi ko maiwasang lumutang. Pagkatapos ng almusal,
Bumalik ako sa aking posisyon at nakita ko na si Zhao Hongyan, na pinakamalapit, ay nakasuot ng maputlang pink na damit, nakalugay ang kanyang buhok, at nakasuot siya ng maliwanag na dilaw na hairpan. Mapang-akit na itim pa rin ang kanyang mga binti. Sa medyas, ang buong tao ay tila mas energetic kaysa sa nakaraan, at tila siya ay lumabas na mula sa manipis na ulap ng malamig na karahasan sa pamilya. Nakita ni Zhao Hongyan si Yang Chen na bumalik, tumangala at ngumiti ng medyo nahihiya. Ito ba ay isang maayos na paglalakbay sa negosyo? I can talk about it smoothly. I have completed the task. I care about you more. Is the problem solved? Ngumiti at ngumiti si Zhao Hongyan. Tumango ang positibong kulay. I have a relationship with the rest of the family. Nakumpleto ko na ang divorce procedure. Kahit hindi kaaya-aya sa dulo, hindi ako maapektuhan at least. Kung asarin ka na naman ng mga tao sa pamilya nila, lalo na yung tumawag kay Yu Wei, sabihin mo lang sa akin ng diretso, di ba? Ang operasyon ng tatay mo. Sinabi ni Zhao Hongyan nang may pasasalamat. Patitiyak, ang kanilang mga kapatid ay natakot kay Lin, at sila ay nag-aalala tungkol sa kung ang industriya ng pamilya ay makukuha. Tungkol sa aking ama, sinabi ng doktor na natagpuan niya ang pinagmulan ng bato, at ngayon ang mga pondo are sufficient. Plano kong maghintay ng ilang araw para magkaroon ng magandang pisikal na kondisyon ang tatay ko, at napakataas pa rin ng success rate. Kaya kung magkaroon ng kasalukuyang sitwasyon, salamat sa iyo. Ito ay salamat sa Pangulo, ginalaw ko lang ang aking bibig at sumugod ng ilang langaw. Ngumiti si Yang Chen nang walang pakialam. Hindi pareho. Kung hindi dahil sa iyo. Wala akong lakas ng loob na pumunta sa hakbang na ito. Biglang ngumiti si Zhao Hongyan at sinabing, kung ilalagay mo ito noong sinaunang panahon, gusto mo bang makasama ka? Hinawakan ni Yang Chen ang kanyang ilong, ayokong paglaruan ito. Aakitin ko ako pagbalik ko. Sira ang sapatos ko, at hindi mahalaga sa akin ang pagpigil ng babae. Masyado tayong pamilyar. Gusto kong manligaw at manligaw. Pinulbos ni Zhao Hongyan ang kanyang mukha at ngumiti. Lumitaw ang isip ni Yang Chen sa parehong araw at inabot ang lace underwear ni Zhao Hongyan. Sa sandaling ito, nakita niya ang isang kabataang babae na puno ng pamilyar at katatapos lamang na diborsyo, at hindi niya maiwasang magkaroon ng init sa loob. Hindi dahil nakakakita si Yang Chen ng isang babae, ngunit si Yang Chen mismo ay walang magawa. Ang kanyang sariling kakaibang sakit ay nagdudulot sa kanya ng sakit ng mga tanikala, at may ilang kakaibang impluwensya. Halimbawa, ang mga gawain ng lalaki at babae ay partikular na makapangyarihan. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mahusay na kalidad ng rosas ay hindi maaaring tumayo. Ang isa pang side effect ay mahina ang kontrol ng hormones, at mas mahirap tanggihan ang tukso ng mga babae. Maaaring ito rin ang sanhi ng mga pagkakaiba-iba sa mga nerbiyos ng utak. Kung hindi, sa init ng ulo ni Yang Chen. Posible na ilagay si Li Jingjing, asukal sa asukal at iba pang mga purong babae. Ang mga high school na babae ay itinulak sa malayo, bakit mag-abala na maglupasay sa beach na ito? Ay kaya gusot palagi. Iniisip pa lang ang mga bagay na ito, biglang tumunog ang telepono, at ang isang malapit na tingin ay si Li Jingjing. Hoy, Jingjing. Si Li Jingjing sa kabilang dulo ng telepono ay tila naaliw. Ang ilan ay nagreklamo. Bakit tumawag si Yang sa maraming araw, mayroon pa akong gagawin. Yang Chenyi, ang kanyang telepono ay ibinigay ni Lin Ruoxi, at hindi niya pinansin ang saklaw. Hindi niya inaasahan na pupunta siya sa Hong Kong at hindi siya makalusot. Ang Lin Ruoxi na ito ay masyadong mabangis, at ang pera ay masyadong malaki para gastusin, hindi isang pandaigdigang pass. Willing. Gayunpaman. Hindi niya naintindihan si Lin Ruoxi. Isang mobile phone. Si Lin Ruoxi ang gagawa nito mismo. Natural na ipinasa sa mga sumusunod na tao upang hawakan. Ang presidente ay hindi nagsasalita ng partikular kung ano ang negosyo, pagkatapos ay gumawa ng kaunti, na nag-iiwan ng pera para sa kanilang sarili. Hindi mas maganda. Walang magawa,
Kailangang magsabi si Yang Chen tungkol sa pagpunta sa Hong Kong para sa isang business trip, at pagkatapos ay tinanong si Li Jingjing kung ano ang nangyari. Hindi gaanong nagtanong si Li Jingjing, direktang sinabi. Gusto kong sabihin kay Yang, lumipat ako ng bahay. Sinabi ko na noon na kailangan kong umalis at pigilan ang nanay ni Li na patuloy na hikayatin si Li Jingjing na umibig at magpakasal. Hindi ko inaasahan na ganito kabilis ang pag-alis ng babaeng ito. Ang isang bata at magandang babae na naninirahan mag-isa sa malaking lungsod na ito. Kahit na isang maikling distansya lamang mula sa kanyang mga magulang, ito ay tiyak na dalawang konsepto, maging ito ay pang-araw-araw na pangangalaga, o seguridad, ay hindi maaaring maging malabo. Agad na tinanong ni Yang Chen ang address upang lumipat. Nakangiting sinabi ni Li Jingjing. Naaalala mo ba ang orphanage kung saan ka nagpunta kasama si Yang Doji noong nakaraan? Sa paligid lang doon, mayroong ilang 10 palapag na apartment. Nagrenta ako ng isang kwarto. Isang bulwagan. 1,000 huaxia coins bawat buwan. Bagaman mahal, ngunit magandang palamuti, maganda rin ang kapaligiran, higit sa lahat, para pumunta sa paaralan para sumakay sa bus, ngunit madalas ding pumunta sa orphanage para makita ang mga bata. Hindi alam ni Yang Chen kung ano ang tiyak na sweldo ni Li Jingjing, ngunit ang upa para sa 1,000 buwan ay tiyak na hindi mura para sa isang batang guro. Naglaan ako ng oras upang pumunta doon at tingnan kung may anumang tulong. Si Yang Chen ay hindi mapakali. Kilala niya ang babaeng ito na kababalik lang sa China at parati na lang nakababatang kapatid. Sobrang concerned pa rin siya. Si Li Jingjing ay abala sa pagsabi ng hindi sa telepono. Yang Dage, hindi ko pa nagagawa ang bahay, sasabihin ko sa iyo, hindi kita masisisi sa hindi ko ipaalam sa iyo kaagad. Kaya lang hindi mo ako pinapunta para makita, tulungan kang gumawa ng isang bagay, at ang mga nakapaligid na pasilidad ng seguridad. Napakahalaga nito, hindi makatanggi si Yang Chen na sabihin. Natahimik sandali si Li Jingjing, malumanay na tumugon, at tila nakatanggap ng atensyon, napakasaya pa rin niya. Pagkababa ng telepono, pinag-isipan ito ni Yang Chen at tinulungan si Li Jingjing na mag-set up ng bagong tahanan. Siguradong malaki ang ginastos niya. Nang maisip niya ang pera, naisipan niyang pumunta sa Hong Kong at manalo ng 1,000,000 tseke mula sa patay na multo ni Li Mokheng. Oras na para ilipat ang pera sa iyong account. Tumingin kay Yang Chen na nakaupo lang, kumuha ng tawag sa telepono at bumangon, mukhang nalilito si Zhao Hongyan, babae ba? Bueno, kalimutan mo na, anak ng isang matandang kaibigan, sabi ni Yang Chen. Oo naman, ang batang babae ay kaakit-akit, kaming mga matatandang babae ay hindi hinihikayat na makakita, hinaing ni Zhao Hongyan. Humakbang pasulong si Yang Chen at inabot at marahang tumingkayad sa pink na mukha ni Zhao Hongyan. Saan ka matanda, makakalabas ka na sa tubig. Tiningnan siya ni Zhao Hongyan Zhao na may puting mga mata. Huwag kang sampal, gusto ko talagang hawakan mo. Tere na dali. Ngumiti si Yang Chen, at ganito ang babae. Hindi mo siya ginalaw. Dumating siya para akitin ka. Hinawakan mo siya. Nadama niya na mali at hindi masaya. Sa bahay, sa labas, ay hindi magandang maglingkod, naisip ni Yang Chen na nalulumbay. Makalipas ang mahigit kalahating oras, nagmaneho si Yang Chen sa China Shipping Headquarters ng Huaxia Bank. Napapaligiran ng mataong mga commercial district, tila maingay ang mga taong dumaraan. Naglalakad sa loob ng bulwagan ng bangko, walang gaanong tao sa loob, halos 100 mga customer, at ilang tao ang nakaupo sa rest area. Matapos matanggap ang numero, si Yang Chen ay umupo din sa rest area na naghihintay ng pila. Ngunit kailangan lang umupo, biglang nakita ang upuan sa tabi niya, at mayroon pa ring kakilala na nakatingin sa kanyang sarili ng nakangiti. Black Andyland sneakers na may mga strap at black lacquered sequined backpack. Ang maayos na mahabang buhok na may suot na asol at puting guhit na maliit na beret, ay nagbibigay ng impresyon na ang ulo ng isang office girl ay nagsusuot ng nakaistilong stewardess na sombrero.
Sa tuwing makikita ko si Tang Yan, itong magandang babae na hindi makita ang tiyak na edad, si Yang Chen ay magkakaroon ng nakakapreskong pakiramdam. Siyempre, dahil masyadong direct purpose ang unang encounter, medyo nakakahiya ang mukha ni Yang Chen. Napakasarap, Mr. Yang. Hindi naman awkward si Tang Hao. Gusto niyang maging pinuno ng ganoong high-end na entertainment club sa China, kahit saang direksyon siya, haharapin niya ito ng madali. Ngumiti si Yang Chen Xiao. Sa huling pagkakataon na naruroon si Mo Chani, nakapagsalita ako ng maayos. This time medyo nahihiya ako. Hindi ko inaasahan na si Miss Tang ay personal na pupunta sa bangko. Ngumiti at ngumiti si Tang Yan. Kakaiba talaga si Mr. Yang. Kailangan bang sabihin sa iba ang password niya sa bank account? Yang Chen Yusai, hindi sa naramdaman niyang katangahan ang sinabi niya, ngunit noong nasa ibang bansa siya, alam ni Yang Chen na mayaman siya. Kung may kakayahan ang Forbes rankings na imbestigahan ang mga personal na ari-arian ng mga hindi ordinaryong tao, pakiramdam ni Yang Chen ay maaaring siya ang pinakamayamang tao sa mundo. Ano ang Bill Gates? Sa kanilang bilog, lahat sila ay nasa top 10. Ngunit ang kanyang pera ay nagpapahintulot sa iba na tulungan siyang pamahalaan. Kahit si Yang Chen ay hindi alam hanggang ngayon, kung magkano ang pera niya, at kung paano ito dumarating ay hindi malinaw. Sa makatuwid, sa subconscious mind ni Yang Chen, ang mayayaman ay hindi dapat pumunta sa bangko para hawakan ang mga bagay na ito. Kahit na bumalik siya sa China, ilang beses na hindi pumunta sa bangko si Yang Chen, at napakalabo nito tungkol sa mga pamamaraan sa bangko. Nakita ni Tang Yan ang nakapikit na mukha ni Yang Chen at hindi nagsalita. Sa kanyang puso, si Yang Chen lang ang isang mayamang playboy sa pangalawang anak, kaya wala siyang masyadong alam tungkol sa mga walang kwentang bagay na ito, at wala siyang masyadong sinabi. Sinabi niya kay Yang Chen, bihira na makita ang susunod na pagkakataon. Magkahawak ka ng kamay. Agad na inabot ni Yang Chen at marahang niyakap si Tang Hao. Ang kinis at lambot ng kamay ay napakabuti. Ang edad ng isang babae, o pagpapanatili, ay diretso. Ang kamay ni Tang Yan ay parang isang 28 taong gulang na babae. Hindi niya talaga maisip kung paano siya magkakaroon ng high school child. Ngunit iyon ay isang pribadong bagay ng iba. Tahimik lamang na napabuntong hininga si Yang Chen na pinagpala ang asawa ni Tang at maaaring maging napakagandang asawa. Tinataya na ang mga dakilang talento ng 180 ay may napakagandang ulat. Iniisip ang kanyang pamilya. Hindi maaaring samuka si Yang Chen, at ang taon ng unggoy ay maaari lamang magbigay ng kanyang sarili sa isang kamay, hindi banggitin ang panganganak ng isang bata sa high school. Nang matapos ang eksena, hindi na nagsalita ang dalawa pagkatapos umupo sa isang posisyon. Hindi interesado si Tang Yan na makipag-chat sa Playboy. Sa kanyang opinyon, si Yang Chen ay nagkaroon ng higit na lakas at walang pinahahalagahan. Si Yang Chen ay hindi masyadong interesado sa pagbubukas. Bank counter processing, kung ito ay hindi isang simpleng trabaho ng pag-save ng pera at pag-withdraw ng pera, ito ay madalas na tumatagal ng maraming oras. Pagkatapos maghintay ng 20 minuto, tinawag sa radyo ang numero ni Yang Chen at Tang Yan. Sabay na naglakad ang dalawang lalaki papunta sa magkaibang counter at magalang na ngumiti sa isa't isa. Hello, anong serbisyo ang kailangan mo? Isang babaeng service worker na may pekas ang ngumiti at nagtanong kay Yang Chen. Inilabas ni Yang Chen ang kulubat na Huaxia bank check mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa loob. Tulungan akong ilipat ang perang ito sa aking account, sabi ni Yang Chen, na kinuha ang kanyang bank card. Pinalamanan. Ngumiti lang ang babaeng staff at kinuha ang tseke, pero kitang-kita ko ang mahabang string ng mga zero sa itaas. Hindi maisara ang nakabukang bibig, at nanlaki ang mga mata ko. Miss, anong ginagawa mo, di ba milyon? Hinimok siya ni Yang Chen, naghihintay na bumalik siya sa Yulei para maglaro ng mas maaga. Ang babaeng staff ay mabilis na gumawa ng isang, makulat, na kilos at nakangiting sinabi. Sir, bulong, huwag hayaan ang mga tao na marinig.
Hindi mo ba alam? Kung mayroon kang higit sa 20,000 na mga account, kailangan mong gumawa ng appointment ng maaga. Higit sa 100,000. Pagkatapos ay pumunta sa Customer Service Manager one-on-one na serbisyo. Mayroon kang 1,000,000. Kailangan mong pumunta sa VIP Customer Service. Kailangan mong gumawa ng appointment ng maaga. Maaaring kailanganin din ang antas ng direktor upang mahawakan, ngunit gumawa din ng ilang pagsisiyasat at sinuri. Hindi nasisiyahang sinabi ni Yang Chen. Nasaan ang napakaraming panuntunan? Ang zekeng ito ay totoo, ang pera ay akin, ano ang ginagawa mo sa iyong bangko? Ngunit ito ang panuntunan. Ang babaeng tauhan ay nasa mahirap na paraan. Ang mga patakaran ay itinakda ng mga tao, ang mga tao ay buhay, ang mga patakaran ay patay, hindi mo ba maaaring baguhin ito para sa customer? Ang customer ay Diyos, paano ka magiging walang alam kung mas matanda ka sa akin? Inis si Yang Chen. Ito ay masyadong maraming problema para sa paggastos ng aking sariling pera. Paano ko ba ito makukuha? I told you, I am writing a note for you now. I said that I personally asked you to help me to put money into my account. Find me, sign for you, press the fingerprints, how? Dapat umiyak ang mga babaeng staff, at ito ay isang customer, ito ba ay mayayaman tulad ng taong ito? Hindi mabubok ang 1,000,000 account, at hihigop ako sa counter na may gusot na tseke. Ang huling bangko ay kumuha din ng isang maliit na papel at pinindot ang handprint. Sir, I am just a small staff member, unable to do these things, please don't bother me. I'm embarrassing you. This is a cool and refreshing for you, akala mo, ang liit mong kamay ay napalo sa keyboard, 1,000,000, kaya napatalikod ka, anong saya. Patuloy na hinihikayat ni Yang Chen ang The Road. Ayaw mawalan ng trabaho ang babaeng staff pero umiling pa rin siya. Nagalit si Yang Chen, nagusot, at masakit ang itlog. Hinampas niya ang itim na marmol na ibabaw ng counter. Bibigyan kita ng 1,000,000 para sa akin. Ang mga salita ay sumigaw ng mas malakas. Hindi lamang malapit kay Tang Yan, na nasa proseso ng paghawak ng ilang mga pamamaraan, ngunit narinig din mula sa iba pang mga customer, at ang seguridad sa pintuan ng bangko ay narinig. Okay. Sa sikat ng araw, may mga taong gustong magpakasal ng 1,000,000 dolyar. Sigaw ng lahat sa iisang boses. Nagulat si Don Juan. Anong nangyari sa lalaking ito? Bagamat tila hindi ito nakakatulong sa kanya, hindi ito ang punto para mangagaw ng pera. Ang matangkad na lalaki na nakasuot ng berdeng damit na panseguridad ay agad na lumapit, may hawak na baton sa kanyang kamay, mukhang solemna at sumulyap kay Yang Chen. Itong Ginoo, mangyaring huwag gumawa ng mga bagay na lumalabag sa mga alituntunin at regulasyon, kung hindi, ibibigay kita kaagad sa pulisya. Hindi makangiti si Yang Chen at hinawakan ang kanyang noo. Agad namang sumugod ang babaeng tauhan para magpaliwanag. Huwag ganito, hindi naman nagnakaw ng pera ang ginoong ito, gusto niyang maglipat ng pera, huwag kang makapal. Ang sigaw na ito. Naiintindihan ng mga talento sa paligid. Siyempre alam ng ibang tao na 1,000,000 ang kailangang makipag-appointment. Kaya ang panonood sa mga titig ni Yang Chen ay magiging medyo mapanlate, kapag si Yang Chen ay isang kultura ng walang karahasan, hindi ko alam ang mga patakaran. Sa bangko kung may pera ako. Tahimik na bamantong hininga si Tang Yan. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang magiging tingin ng mga babae ni na Mo Chani at Li Jingjing sa lalaking ito. Kahit na ang mga pangunahing patakaran ay hindi naiintindihan, at ang publiko ay maaaring sumigaw ng mga ganoong salita. Nang makita ang kakilala, humakbang si Tang Yan at iminungkahi. Mr. Yang, mas mabuting magkaroon ng VIP Customer Service Center ngayon. Walang sino man ang karaniwang may formal na lakad. Nakita ni Yang Chen si Tang Yan na sinasabi ito, at patuloy na sinasabi sa kawawang babaeng staff na hindi payag ang pamilya, bamantong hininga lang. Okay, bigyan mo ako ng date, huwag ipagpaliban ang pagkain.
Bumantong hininga ang babaeng staff at nagpapasalamat na ngumiti kay Tang Yan bago niya sinimulang tawagan si Yang Chen tungkol sa customer service manager para iulat ang sitwasyon. Naunawaan ng security guard na ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Tumingin din siya kay Yang Chen nang may pagbabantay at tumalikod at naglakad pabalik sa pintuan. Sa sandaling ito, nagkaroon ng biglaang kaguluhan sa labas ng tarangkahan ng bangko, at ang bulalas ng sigaw ay sumabog, na parang ang sumabog na palayok. Narinig ng lahat ng tao sa bangko ang ingay at tumingin sa pintuan sa labas, at nangyari ang eksena ng kakilakilabot. Nakita ko ang isang buong 7 o 8 lalaki na nakasuot ng itim na leather jacket. Itim na maskara sa headgear, at isang kamay na micro-rush, nagmamadaling pumasok sa bangko na parang itim na ipoipo. Hoy! Isang sunod-sunod na tunog ng parang paputok. Ang kamay ng unang nakahod na nakamaskara ay sumugod sa mga kulay kahel na kislap, ang salamin ng pinto ng bangko ay direktang tumugtog ng masama, ang mga bubog na salamin ay kumakaway. Hindi na nag-react ang security guard na kakalakad pa lang pabalik sa pinto. Siya ay nabugbog ng isang bala ng shuttle at umindayog ng ilang hakbang, at nahulog sa isang pool ng dugo. Ang mga bala ay tumama sa dingding at sa mga tile sa sahig, at nagtaas ng isang layer ng batong alikabok, kulay abo, at ang sirang bonsai ay agad na naging magulo sa bank hall. Hindi mahalaga kung ito ay isang miyembro ng kawani o isang customer sa bulwagan, lahat sila ay natatakot. Nang makita nilang bumagsak ang security guard, napagtanto nilang isa pala itong tunay na baril na maaaring agad na pumatay ng mga tao. Ano? Panipi. Tulong. Sunod-sunod ang pag-iyak ng babaeng high decibel. At mas maraming tao ang nagsimulang magtago sa sulok ng dingding, sa ilalim ng mesa, sa likod ng panel ng pinto, at iba pa, na nakakapit sa kanilang mga ulo at nanginginig ang kanilang mga ulo. Kahit nasa ere pa si Tang Hao, siya ay kalmado, at isa rin siyang normal na babae. Kapag nakakita siya ng mga magnanakaw, nakakarinig siya ng mga putok ng baril, nakikita ang mga patay, at ang kanyang mukha ay biglang walang dugo. Sa unang pagkakataon, hindi niya namamalayan na kinuha ang pinakamalapit na lalaki. Ang braso ni Yang Chen, nakatago sa likod ni Yang Chen. Si Yang Chen ay nalulumbay, hindi dahil delikadong makatagpo ng pagnanakaw sa bangko, ngunit ang pagnanakaw na ito ay masyadong oras para dito. Pagpunta sa bangko tuwing weekdays, ngayon lang ako dumating para kunin itong milyon. Bihira lang dumating minsan. Gusto kong bigyan ng bahay ang paborito kong babae. Ang proseso ng pagkuha ng pera ay sapat na upang ihagis, at oras na upang sirain. Magaling ka, piliin mo ang oras na ito para sa akin. Magdagdag ng kaguluhan. Makukuha ba ang perang ito sa huli? Ang mga magnanakaw sa bangko ay natural na walang magandang ugali. Pagkatapos magmadaling pumasok sa gate, diretso silang magwawalis laban sa mga crystal hanging lamp sa kisame. Ang criss-crossing bullet ay gagawing puno ng mga butas ang buong kisame. Hoy! 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 Ang kristal na chandelier ay pinalo at nabasag sa kalangitan, at ang mga nakakabasag na tunog ay nagdiin sa hiyawan ng mga orihinal na babae sa buong bulwagan. Pumasok ang 7 magnanakaw sa bulwagan at agad na naghiwa-hiwalay sa iba't ibang posisyon. Hawak ang isang micro-rush sa karamihan ng tao na umiiyak at tumatakas, at paminsan-minsan ay binaril din ng ilang beses. Lahat ng lalaki. Binigay sa akin ng mga babae ang kamay at itinapat sa lupa, to be honest. Hindi nagtatagal ang mga bala, ang matanda na naglakas loob na gumalaw at nang ahas na basagin ang una. Sigaw ng pinunong nakamaskara. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yang Chen na nanginginig ang katawan ni Tang Yan, alam niyang natatakot siya. Kung tutuusin, malakas siya. Siya ay isang babae lamang. Kailangan niyang pakalmayan siya at protektahan siya sa likod niya. Pareho silang nag-squat sa front desk ng bangko at nagplanong makita. Hayaan akong magsalita tungkol sa sitwasyon. Si Tang Yan ay may sakit din at nagmamadaling pumunta sa doktor. Bagamat siya ay mahiyain sa likod ng isang lalaking hindi niya ikinahihiya, pakiramdam niya ay magiging awkward siya, ngunit maaari pa rin niyang mabuhay sa patay, at pamahalaan pa rin ito.
Sa sandaling ito, hindi binaliwala ni Yang Chen ang kanyang sarili, sa halip ay tumayo siya sa kanyang harapan. Hayaang maantig si Tang Yan. Ang lalaking ito ay hindi masyadong masama. Sa sandaling ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa front desk ng isang bangko ay medyo matapang at tahimik na gumagapang, sinusubukang pindutin ang pindutan ng alarma. Ang magnanakaw ay tila napakakaranasan. Maagang nadiskubre niya ang kanyang intensyon, at masayang tumawa. Gusto kong tumawag ng pulis. Gusto kong i-report na walang kwenta. Ang mga pulis ay kumakain ng dumi. Umaasa ka sa kanila para iligtas ka, maling akala. Pagkatapos nito, diretsyong tumama sa bala ang ulo. Tumama sa kandanggan ng lalaki. Hindi napatay, pinabayaan ang lalaki na gamulong-gulong at sumigaw sa lupa dahil sa sakit. Umaagos ang dugo, muli na namang nagpanik at umiyak ang mga babae, marami ang matapang. Ang mga tao ay direktang nahimatay. Sumimangot si Yang Chen, kaya niyang pigilan at patayin ang grupo, ngunit hindi siya gumalaw. Sa oras na ito, kung ang mga magnanakaw ay hindi pumapatay ng mga tao nang walang pinipili, o dumating upang ilipat ang kanilang mga sarili, hindi niya nais na barilin, hindi upang sabihin na sila ay malamig ang dugo at ignorante sa buhay at pagkamatay ng mga taong ito. Kapag sila ay nakashot, sila ay nanonood sa ilalim ng napakaraming mga mata. Well, kailangan ko nang magpaalam sa kasalukuyang buhay ko. Tiyak na ito ang hindi gustong makita ni Yang Chen. Noong nakaraan, maaari kang umalis dito nang walang anumang problema, ngunit ngayon, hindi ka na nag-iisa. Madalas makasarili ang mga tao. Ganoon din si Yang Chen. Hindi siya Batman. Hindi si Superman, walang idol egg pain araw-araw na nakasuot ng itim na balabal para parusahan ang kasamaan, nakasuot ng pulang damit na panloob bilang interes ng bayani sa lungsod. Kung dahil lamang sa ilang hindi kaugnay na mga tao ay nagdusa ng ilang pinsala at namatay, iiwan nila ang taong gusto nila, at si Yang Chen ay hindi gaanong marangal. Ang inosenteng buhay na namatay sa sariling mga kamay ay napakarami upang mabilang. Bagamat paminsan-minsan ay nararamdaman kong malalim ang aking kasalanan, ngunit sa sandaling ito, iisipin na lamang ni Yang Chen na marami pa, kaunti pa, at hindi na mahalaga. Mayroong napakatumpak na metapora na maaaring maglarawan sa kalagayan ni Yang Chen sa kasalukuyan. Kapag naninindigan ka sa pananaw ng isang tao, paano mo mabibigyang pansin ang buhay ng mga langgam? Hindi na ito ang tinatawag na humanitarian, at moral bottom line, ngunit naging likas na reaksyon ni Yang Chen. Ang mga tao sa buong bulwagan ng bangko ay kontrolado na, at dalawang magnanakaw ang sumugod sa ikalawang palapag ng bangko, at direktang hinablot ang tuktok ng ilang mga bangko sa opisina. Ang lahat ng mga hanay ay squatting sa sulok ng pader, takot sa lupa. Huwag maglakas loob na tumangala. Ang mga magnanakaw ay napakahusay na magpadala ng 3 tao upang simulan ang pagnanakaw. Na may hawak na malalaking sako mula sa mga deposito ng bangko, naghagis ng maraming pula at matingkad na papel de bangko sa bag. Makalipas ang halos 5 minuto, sa wakas ay nagkaroon ng sirena ang pinto ng bangko. 8 sasakyan ng pulis ang kumikislap na may mga ilaw ng babala, na napapaligiran ng buong bangko, at 12 ng mga pulis na bumaba mula sa kotse at nagsagawa ng malawakang pagbara. Nakasuot ng bulletproof vest, na may hawak na 5-4 na pistola, ang mga bayaning-bayani ay lumabas ng sasakyan, at ang mga tampok ng mukha ay napuno ng galit na ulap. Ito na ang ikatlong beses na gumawa ng krimen ang mga magnanakaw sa bangko. Mahigit 1 linggo lang ang nakalipas, binitawan ni Kai Wei ang kanyang mga salita. Kung hindi niya sakupin ang grupong ito, aalisin niya ang posisyon ng sheriff at hindi na masangkot sa pulisya. Ito ay tiyak na parang militar na panata para sa kanya. Sa makatuwid. Sa pagkakataong ito, binibigyang pansin ito ni Kai Wei, maingat na inayos ang plano ng labanan, at nilagyan ng pinakamakapangyarihang firepower ng tauhan, at dapat na alisin sa karamihan. Nagsimulang sumigaw ang mga pulis sa paligid nila, at si Kai Wei ay nasa ilalim ng takip ng kalasag ng riot police, at dinala ang isang team palapit sa bangko.
Nakikinig ang mga magnanakaw sa loob. Napapalibutan ka. Naayos na ang mga nakapaligid na riot measures, ang elite police force, wala ka nang matatakasan. Ngayon ang pinakamagandang pagpipilian mo ay ihiga ang iyong mga armas at sumuko kaagad, harapin ang batas. Basta paghatol. Ang megaphone ng pulis ay patuloy na gumawa ng matataas na sigaw at dumaan sa lobby ng bangko. Nakahinga ng maluwag ang nakamaskara na pinuno at hinablot ang isang maliit na babaeng customer mula mismo sa pinakamalapit na lugar. Itinutok niya ang baril sa ulo ng babae at naglakad palabas ng pinto. Tumawa siya at sumigaw. Ilagay mo ang iyong aso. Pagkatapos ay direktang tawagan si Lauzi para patayin ang mga hostage isa-isa. Pagkatapos noon, nag-micro-rush si Dahan at pinaputukan ang team na malapit kina Kai Wei at iba pa. Tinamaan ng bala ang rebounding shield ng riot police na nagdulot ng pagkataranta sa mga tao sa paligid. Ang mga tao sa malayo ay mas nasasabik, ngunit sila ay natatakot na maging masyadong malapit. Ang alikabok ni Kai Wei ay itinaas ng nakataas na alikabok. At ang magagandang buto ng melon ay puno ng galit na pamumula, ngunit ang lakas ng putok ng magnanakaw ay halatang hindi siya pinayagan na makalapit. Kinailangan niyang umatras kasama ang isang pangkat ng mga tao patungo sa sasakyan ng pulisya. Isang maliit na pulis ang kinakabahang tumakbo kay Kai Wei at nagtanong. Ang kalihim, mayroong hindi bababa sa 30 hostage sa loob, paano ito aatake? Dumating na ba ang sniper? Mahinahong sabi ni Kai. Sa kalsada, dumating sa loob ng 10 minuto. 10 minuto. Halos magalit si Kaiyu at hindi naghagis ng pistol. So slow, I have to locate, aim, finish all the time, huwag mo nang hintayin na magpaputok siya ng bala, tumakbo ang mga magnanakaw at ang mga hostage. Bumantong hininga ang isang matandang tiktik. Si Secretary, kung tutusin, wala ring silbi ang sniper. Napaka-experience ng grupong ito ng mga tulisan. Nagtatago sila sa loob ng bangko. Nakatayo silang lahat sa anggulo kung saan hindi kayang barilin ng sniper, kahit na nandoon ang sniper. Tinatayang wala ng pagkakataon. Not to mention na 7 tao sa kabila. Kung may putok ang sniper, baka tumalon ang kabilang partido sa pader at masaktan ang hostage. Si Kai Wei ay hindi natigilan sa galit. Gaya ng sabi mo, kailangan pa ba nating maghintay hanggang sa kunin ng mga tulisan ang pera, kunin ang mga hostage at magmaneho, at pagkatapos ay mag-follow up. Sa suburb, nagtatago lang sila, kung may sumagot, tayo mahirap pigilan. No-brainer din ito. Halatang hindi simpleng pinanggalingan ang tulisan na ito. Napakahirap para sa atin na hulihin ang mga pulis ng mag-isa. Sabi ng matandang pulis, sa katunayan, kung maaari, dapat tumulong ang militar. Ang pagnanakaw sa bangko sa distrito ng Zhonghai ay nakasalalay sa militar. Ano ang pagkakaiba ng ating pulisya at pamamahala sa lungsod? Hindi gustong sabihin ni Kai Wei. Sa puntong ito, biglang naghiwa-hiwalay ang mga pulis sa likod, at isang matangkad na figure ang dumating mula sa malayo. Nang lumingon si Kai Yi, lumiwanag ang kanyang mga mata at biglang nawala ang kanyang galit na nagpakita ng masayang ngiti. Ate, paano ka naman? Ang babaeng dumating ay halos kapareho ni Kai Wei. Ngunit ang kanyang figure ay medyo matangkad at puno. Na may mahabang buhok, ang itaas na bahagi ng katawan ay isang itim na masikip na katad, at ang ibabang bahagi ng katawan ay isang light-colored jeans, na nagbabalangkas ng isang payat na kurba. Hindi siya kasing puno ng kabayanihan gaya ni Kai Yi, ngunit tila may medyo eleganteng aesthetic. Ngunit walang duda na ang magkapatid ay pawang magagandang babae na kapansin-pansin. Ang darating na tao ay hindi ibang tao. Isa lamang ito sa 8 tao na hindi na muling nagpakita pagkatapos masubaybayan ni Yang Chen. Umuulan noon. Kasabay nito, tulad ng sinabi niya, ang kambal na kapatid ni Kai, na ang tunay na pangalan ay Kai Ning. Tumingin si Kai Ning sa bangko na napipigilan ng mga mata at sinabing, nakita ko ang balitang ito sa bahay. Bago ko marinig ang usapan ng aking mga magulang tungkol dito, pumunta ka at tingnan kung matutulungan kita. Mukhang gamaan ang loob ni Kai Wei. Lahat ay may gulugad sa puso. Ngumiti siya at ngumiti.
Ang tanga ko talaga. Paano ko makakalimutan ang kapatid ko? Nasa bahay ka. Kung nandyan ka, siguradong hindi sila makakatakas. Hindi naman siguro yon, ordinaryong tao lang ako. Sinabi ni Kay Ning na ang sitwasyon ay napakatahimik, at ang mood swing ay hindi kasing laki ng kanyang kapatid. Ilang pulis na nakapaligid sa kanya ang unang nakaalam na ang beauty director na sikat at may kapatid pa, at napakaganda rin ng kagandahan, ay hindi napigil ang mamulong. Agad silang sinulyapan ni Kai Wei na may pagkadismaya. Tignan mo. Ano bang pinagkakaguluhan mo? Ang isang grupo ng mga pulis ay agad na tumalikod at yumuko. Ate, anong ginagawa mo ngayon? Hindi tayo makakaatake, kukunin nila ang hostage at tatakas, at ang sakit ng ulo ay mamatay. Bulong ni Kai Wei, at sa mga sandaling ito ay mas para siyang bata na spoiled sa mga matatanda. Nagpakita ng malalim na impresyon si Kai Ning sa kanyang mga mata at sinabing, bantayan ka sa labas kasama ng mga pulis, huwag kang lalapit, papasok ako at hihintayin mong ipaalam sa iyo. Ate, papasok ka mag-isa. May duda ba? Delikado yan, nagmamadaling sabi ni Kai. Alam ko, kaya pumasok ako, ayaw mong pumasok, sabi ni Kai Ning. Kumunot ang noo ni Kai Xiaoqi at sinabing, ate, anong klaseng trabaho ang ginagawa mo? Bakit hindi sinabi ni Itay sa amin na hindi alam ng ibang mga kamag-anak at kaibigan? Mabigat ba ito? Oo naman. Ikaw lang ang kapatid ko. Parang natulala si Kai Wei ng matagal. Sabay tayong lumaki, pero bakit bigla ka nalang umalis noong 11 taong gulang ka? Bihira lang umuwi minsan sa isang taon. Hindi ako ma-curious. Tsaka sa pagkakaalam ko, kahit na ang National Security Bureau, walang hindi makapagsasabi ng posisyon ng pamilya, lalo pa tayong hindi ordinaryong tao. Bakit ka nagtatrabaho sa kapatid mo, pati sa pamilya? Hindi masabi. I care about you, kaya gusto kong malaman. Napaawang ang bibig ni Kai Ning na may banayad ng ngiti, at ang puting kamay ay dumampi sa mukha ni Kai. Hindi ko sinasabi sa iyo na may dahilan. Sa madaling salita, tulad mo, ito ay para sa kaunlaran at katatagan ng bansa. Ang antas ay umabot sa isang tiyak na pamantayan, natural na alam ko kung ano ang aking ginagawa. Kaya, kailangan mong magsumikap, naniniwala akong hindi magiging masama ang aking kapatid. Tumanggo si Kai Wei sa kung saan. Well, naiintindihan kita ate, ingat ka. Okay. Tumugon si Kai Ning at humakbang patungo sa gate ng bangko. Ang mga pulis ay mga Panginoon lamang ng mga matatanda ng commander. Pinapasok lang siya ng direktor. Ngunit kahit si Kai Wei ay hindi alam na ang hitsura ni Kai Ning ay hindi dahil ang mga kidnapper ay kapatid ni Kai. Kaya't si Hel, kundi isa pang lalaking kasama ng mga kidnapper, ay kinailangan siyang lumapit. Mga 5 minuto lang ang nakalipas, kakakilala lang ng magkapatid na Kai family sa labas, at may dramatic scene sa bank hall. Matapos manirahan sa bayan ang 7 tulisan, muntik na nilang sayangin ang mga yaman na maaaring nakawan sa bangko. Naghahanda silang hulihin ang ilang mga hostage at nagmaneho tulad ng dati. Ang proseso ng pagnanakaw ay dumadaloy. Ngunit nang ang ulo ng lalaking nakamaskara. Ang sulok ng kanyang mata ay hindi sinasadyang nabasag kay Tang Yan sa likod ni Yang Chen, ito ay isang hitsura ng walang katapusang kasakiman, at ito ay mahirap na gumalaw. Dapat kong sabihin na si Tang Yan. Isang babaeng may kagandahan ng isang mature na babae. Ay may malaking mapangwasak na kapangyarihan sa may sapat na gulang at malakas na lalaki, lalo na ang kaguluhan ng naturang robbery bank pagkatapos ng 3 magkakasunod na tagumpay. Grabe din ang kilig ng mga tulisan. Napakabilis ng hita sa dibdib, hindi masabi ang saya ng bata at nangangailangan ng daluyan upang may bulalas. Sa sandaling ito, ang mga nerbiyos ng mga magnanakaw ay nasa pinakakapana-panabik na yugto, at ang pagtatago ng iba't ibang mga hormone ay natural na ilang beses na mas mabilis. Kapag nakita mo ang buong mukha ni Tang Yan, ang matabang balakang na nakabalot sa ilalim ng maikling palda ay parang opisina. Ang babae, tulad ng unipormeng tukso ng flight attendant, ang matangkad na lalaking ito ay hindi gustong umunlad na imposible.
Kailangan niya ng babae. Nag-impake na ang ilan pang mga tulisan at papaalis na sana. Nang makita nilang nakatitig sa isang babae ang leading brother, napatingin sila sa kanya. Sa pagkakataong ito, isang grupo ng mga tao ang may masamang iniisip. Ngumuso at ngumisi ang isa sa mga magnanakaw, "Hoy, gusto ni kuya na puntahan tong babaeng to, tapos aakyat na siya. Anyway, kung maaga ka at late maglakad, pwede ka na." Bihira lang tumakbo ng ganyan kagandang babae. How tungkol sa pagpunta muli? Bilog talaga ang **** ng babaeng ito, at gusto kong makita ito kapag tinitignan ko. Dinilaan ng isa pang tulisan ang kanyang labi at sinabing, "Let's talk." Alingpuweten ang bilog, kita mo kung ano ang pinipiga ng dalawang malalaking laman sa dibdib niya, haha. Isang grupo ng mga magnanakaw ang tumawa ng malakas, at tumingin sila kay Tang Yan, na nakahiga doon, nakaturo at nakaturo. Sabik na mamatay si Tang Xin. Walang sino man ang nang-ahas na ituro ang kanyang sarili ng napaka-bulgar upang sabihin ang ganoong bagay, tulad ng baboy sa palengke, ang mga bahagi ay kinomento, at ang mga salita ay ganoon pa rin. Ang maputlang mukha ay natatakpan ng pulang ulap. Ngunit dahil sa takot sa kamatayan, si Tang Yan ay hindi nang-ahas na tumayo upang labanan ang mga baril, pagkakakilanlan, katayuan, pera, pagpipigil at pagmamalaki. Sa sandaling ito ay tila napakarupok. Kailanman ay hindi ko hinanggad na makahanap ng lalaking hahawak ng sigaw. Ang mga luha ni Tang Yan ay umiikot sa kanyang mga mata, at sa gulat at kawalan ng pag-asa, ang ilang mga ipis ay gumagalaw na. "Kuya, ilagay mo ang baril, umakyat ka at laruin mo ang babaeng ito, at babalik ang ating mga kapatid," mungkahi ng isa sa mga tulisan. Ang lalaking nakamaskara ay hindi huminto, ngunit hindi siya nakatiis, at inihagis niya ito sa mga kapatid sa paligid niya. Sinimulan niyang i-distract ang kanyang bewang at lumapit kay Tang. Mabilis na huminga si Tang Yan at hindi na mamalayan na lumiit pabalik sa pinakamalapit na Yang Chen, ngunit ang takot sa kaibuturan ng kanyang puso ay lumalakas at lumalakas. Kailangan bang gamitin ng ganitong magaspang na tulisan sa ganitong sikip na okasyon? Tandang padamdam. Sa pag-iisip ng sitwasyong ito, ang puso ni Tang Yan ay kasing kulay abo niya, at kahit na may pagnanais na kagatin ang kanyang dila. "Nako, nahihiya, tumatakas ka ba? Hinihintay mo si Lolo, at maaari kang mabuhay ng buhay ngayon." Nagtawanan ang mga tulisan, at ang dalawang itim na mata ay puno ng kasakiman at pagkahumaling. Sinag. Nang dumating ang usaping ito sa hakbang na ito, naroon pa rin ako. Si Yang Chen, na hindi gaanong gumalaw, ay nakagalaw lamang. Ang iba, wala siyang pakialam, ngunit ang mga salita ni Tang ay alam lahat, hindi banggitin na ang isang magandang babae ay pinalayaw ng isang hayop. Hindi papasa ang sariling pas ni Yang Chen. "Hoy, kunin mo ang pera at dali-dali mong kunin ang **** mo at umalis ka. Kapag aso ka o baboy, huwag kang mawawala sa harap ng maraming tao." Tumayo si Yang Chen Shiren at nakasimangot at naiinip na sinabi. Pinandilatan ng ilang magnanakaw si Yang Chen, "Anak, pagod ka ng mabuhay." Maraming tao ang agad na nagdala ng kanilang micro-rush kay Yang Chen. Nakatingala si Tang Yan kay Yang Chen na may luha at luha, dahil ito ang dahilan ng pagtingala. Sa sandaling ito, ang likod ni Yang Chen ay napakataas, ngunit ang puso ni Tang ay nabigla dahil hindi niya ito naisip. Ang dod na pakiramdam na hindi masama. Ang isang tao na walang kalidad maliban sa kanyang lakas, ay nakatutok sa ganoong baril, at anumang oras, siya ay tumayo para sa kanyang sarili at ituturo ang gangster. Bigla kong napagtanto ang pakiramdam ng pagiging protektado ng isang lalaki. Medyo nawalan ng malay si Don Juan. Ang pakiramdam na ito ay masyadong kakaiba, ngunit ito ay masyadong malalim. Naramdaman ko lamang na ang aking puso ay inilagay sa malambot na cotton, mainit at maayos, at tumira ng husto. Sa panahon ng krisis, ang mga tao ay mag-iisip ng husto. Ang pagganap ni Yang Chen ay walang alinlangan na magpapaisip kay Tang Yan na si Yang Chen ay may malaking determinasyon at ginagamit ang kanyang buhay upang protektahan ang kanyang kailan isang puri.
Ngunit ang dalawa ay walang masyadong mga interseksyon sa lahat, at kahit na lumayo sa kanya, at paminsan-minsan ay kinukutya niya ang kanyang asterisk. Bakit niya ginawa ito? Sino ako? Ano ang gusto niya? Ang lahat ng mga pagdududa na hindi sana napunta sa iisang lugar ay bumuhos lahat sa isipan ni Tang Yan. Na naging dahilan upang halos makalimutan niya ang desperadong sitwasyon, at ang kanyang mga iniisip ay mahirap alisin sa kanilang sarili. Ang nakamaskara na malaking lalaki ay tumingin kay Yang Chen at pinigilan ang ilang kasabwat na nagplanong bumaril. Ngumiti siya at sinabing, "Ang tapang ay hindi maliit, ngunit nais kong lumapit sa bayani upang iligtas ang kagandahan. Hindi ko maintindihan ang maliit na puting mukha mo. Hindi ko kailangan ng baril ngayon. Ibagsak ka lang. Sa harap mo, pagkatapos ay makipaglaro sa mga babae, hayaan mong makita mo kung ano ang katotohanan." Pagkatapos noon, ang nakamaskara na malaking lalaki ay iniunat ang kanyang malaking kamay at sinubukang hawakan ang leeg ni Yang Chen. Sa pananaw ni Yang Chen, siya ay awkward na kapareho ng oso, at natural na walang pressure. Pagkatapos ng random shot, nabuksan ang kamay niya at naswipe ang kanang kamay. Nakuha. Biglang dumating ang nakamaskara na malaking lalaki, ang bilis ng kidlat na sampal sa palad, ang kapangyarihang nagdala nito ng napakalaking bagay na mapapahiya siya sandali. Nahihilo at tulala lang ang naramdaman ko, nakatayo sa harap ng counter ng bangko, hindi ako nahulog. Ang isang kamay niya ay parang namamaga at ang mukha niya ay puno ng natulala na mga mata, parang nakalimutan niya kung paano siya binugbog. Tumingin si Zhang Zhang kay Yang Chen at hindi makapagsalita. Ang iba pang mga magnanakaw ay mukhang tanga, at ang bilis ng pagbaril ni Yang Chen ay nabulag silang lahat. Sa sandaling ito, nakita nilang binugbog ang pinakamahalagang amo, kaya nakalimutan nilang itaas ang kanilang mga baril para harapin si Yang Chen. Si Yang Chen ay hindi nasisiyahan sa kanyang tiyan. Ginagawa niya ito sa sandaling ito, at tinatamad siyang itago ito. Ibinuka niya ang kanyang bibig at sumigaw. "Ang iyong lola ay isang oso. Dapat kang maging isang magnanakaw. Magandang propesyonal na etika. Na palaging nang-aagaw sa isang lungsod. Lagi kang nagnanakaw dito. Okay, kailangan mong bumalik mamaya. Walang sapat na pera ang pamilyang ito, dumating ka, ito siya hindi ba libreng itlog ang masakit? Isa pa, hirap na hirap akong kunin ang pera, hindi ako bibigyan ng lilipat ng maliit na staff, titiisin ko, gusto ko lang makita ang manager nila, pumunta ka para makita kung anong gulo." "Ano? Kung gusto mong sunggaban, kailangan mo akong piliin kapag kinukuha mo ang pera. Halika, halika, kunin ang pera at kunin ito ng mabilis. Pagkatapos mong magmadali at gumawa ng isang malaking hakbang. Nagpe-perform ka ba? Kapag ito ay isang Korean TV series, dumating sa 100 at 200 hukay, smekta. Huwag din akong kunin ang pera. Tandang padamdam. Sinabi mo na kinuha mo na ang pera, binabaril din ang mga bala, at kailangan mo pang makipaglaro sa mga babae. Nakipaglaro ka sa isang babae sa bangko, salbaha ka ba o kuweba? Kailangan mong maglaro, bakit pipiliin mo ang babaeng kilala ko? Ano? Kung pinili mo ang isang pangit na punto, hindi ka magkakaroon nito. Pumikit din ako ng isang mata, at pinili mong magtago sa likod ko. Tandang padamdam. Hindi na ito magsasabi pa sa iyo, kailangan mong lumiko isa-isa, naghihintay para sa iyo ang lahat ng mga kalakal ay tapos na, pagkatapos ay kailangan niyang maghintay hanggang sa lumubog ang araw. May lunch pa ako, balik at maglaro. Naantala mo ang iyong umutot. Ngayon sasabihin ko sa iyo kung gaano ito kalayo. Gumiling bilang isang tulisan. Nagmenopause ka ba o ang ilang araw ng buwan? Panipi. Pagkatapos ng isang tawag, nakahandusay ang 7 tulisan at hindi makapagsalita. Ang squatting Tang Yan ay tumingin din kay Yang Chen nang walang kabuluhan. Ang mga hostage ng madla ay tumingin din kay Yang Chen, at ang eksena ay tahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, ang ilang mga kuliglig ay bumalik sa Diyos, at sila ay nagalit at sumigaw. Si nanay ay medyo magaling, ang batang ito ay pinaikot tayo. Parang hindi ka nakaliko. Kunin mo ang bala para harangin siya.
Ilang magnanakaw ang agad na nagtaas ng kanilang mga baril at nakita si Yang Chen na pinaputukan. Sumigaw si Tang Yan ng, "Huwag," nag-react lang siya, ginagawa siya ni Yang Chen para sa kanya. Kung mamatay siya ng ganito, baka kailangan niyang mamuhay sa ganoong anino sa kanyang buhay. Ngunit si Yang Chen ay napakadaling tamaan, halos sa sandaling itinaas ng ilang gangster ang kanilang mga baril, hinailan na ni Yang Chen ang matipunong malaking lalaki sa harap niya. Hindi kinaya ng dakilang tao ang napakalaking lakas ni Yang Chen. Sa pilitan siyang kinaladkad sa katawan at naramdamang tinamaan siya ng malakas sa batok at agad na nawalan ng malay. Shooting, nakaka-penetrate pa ng ilang shot ang matmat nitong lalaking to. Nakatagilid si Yang Chen, nagtatago sa likod ng mga eksena. Ito rin ay isang no-brainer, ang pagpatay sa mga taong ito ng higit pa kaysa sa starter, o ang paghuli sa individual upang harangan ang mga bala ay mas mababa. Hindi bobo ang mga magnanakaw. Ang isa sa kanila ay direktang ginalaw ang nguso at itinuro si Tang Yan, na nasa gilid ni Yang Chen. Ngumiti siya at sinabing, "Ayaw mong protektahan ang babaeng ito." Nauna siyang binaril ni Lao Zi. Ipinikit ni Tang Yan ang kanyang mga mata. Sa katunayan, alam din niya na napakaraming tao, napakaraming baril, walang kinalaman ang paglaban ni Yang Chen, kaunting pag-asa lang, sa sandaling ito ay nalante din. Pagbaril sa kapatid mo. Hindi siya binigyan ni Yang Chen ng dagdag na oras. Ngunit hindi niya hinintay na hilahin ng magnanakaw ang gatilyo at direktang itinapon ang katawan ng matapang na lalaki sa kanyang kamay sa magnanakaw. 200 libra ng katawan, tulad ng isang shell ng tao, ay karaniwang humahampas sa mga magnanakaw, at direktang inilatag ang mga tulisan sa lupa. Sinabi sa iyo ni Kuya na ang isang lalaki ay maaaring kumuha ng baril sa isang babae. Ngunit maaari lamang gamitin ang nasa pagitan ng dalawang paa. Seryosong sabi ni Yang Chen, na may edukadong tono. Ito ay tumama sa eksena ng mga magnanakaw. Ito ay orihinal upang ang mga kalalakihan at kababaihan na naruroon ay gumaan ang loob at masaya, ngunit ang mga salita ni Yang Chen ay nagpatigil sa lahat. Lumayo si Tang Yan mula sa linya ng buhay at kamatayan, at nakita na siya ay iniligtas ni Yang Chen. Puno ng pasasalamat at pagmamahal ang kanyang puso. Nakikinig siya sa tila prangka na mga salita ni Yang Chen, at mayroon din siyang walang awa na mukha at nakakaakit na mukha. Para kay Yang Chen, nakaramdam siya ng awkward. This guy is really, it's all time, don't forget to play tricks. Kahit na ano, mayroon pa ring 6 na magnanakaw sa eksena, na napupunta na sa kabaliwan. Ang bawat mabangis na liwanag ay nahayag, at kinasusuklaman ito ni Yang Chen. Ikaw, hayaan mo siyang mamatay. Matapos sumigaw ang isang tao, binalak niyang barilin si Yang Chen. Ngunit nang ipikit ng lahat ang kanilang mga mata at hindi makayanang makita ang malupit na larawang ito, biglang nagbago ang eksena. Ang mga magnanakaw na babarilan, biglang may makinarya na nakadikit sa mga gears, ang aksyon ay nasa kalagitnaan, nagiging matigas na parang eskultura, hindi gumagalaw. Nagsimulang magbasag ang kanilang mga mag-aaral, at ang micro-rush sa kanilang mga kamay ay bumagsak sa lupa, na nagbigay ng ingay ng epekto ng metal. Pagkatapos, lahat ng 6 na tulisan ay malambot, ipinahid ang kanilang mga tuhod sa lupa, at pagkatapos ay tumingkayad sa lupa na parang patay na baboy. Makalipas ang ilang kibot, hindi na sila kumilos. Tulad ng lahat ng mga bihag na naruroon ay nagulat, sa pintuan ng bangko, si Kaining ay umakyat sa mga hagdan at binawi ang kagandahan ng kagandahang na-explore pa lamang. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa direksyon ng biyahe. Medyo kakaiba ang eksenang ito. Hindi maintindihan ng mga taong naruroon kung bakit biglang ibinaling ng mga magnanakaw ang kanilang mga mata at bumagsak sa lupa. Walang duda na ang magandang babae ay nakagawa ng isang napakakamangha-manghang pagliligtas. Gayunpaman, dahil ang lahat ng ito ay tila kakaiba, ang lahat ay natatakot na lumabas at panoorin ang tagapagligtas na umalis. Gumaan din si Yang Chen. Kung hindi maagang maramdaman ang pagdating ng ulan ng bulaklak, siya lang ang makakapatay ng mga tulisang ito ng mag-isa. Bilang resulta, magkakaroon siya ng hindi mabilang na mga problema. Sa kabutihang palad,
Ang mga tao ng Yanhuang Iron Brigade ay nag-iisip ng mabuti. Upang matulungan ang iyong sarili na malutas ang mga problemang ito, maaari kang magpatuloy na mamuhay ng ligtas. Isipin mo ito, hindi naman masamang titigan ng iba. Ito ang pamamaraan ni Tangmen ng ulan at ulan. Sa ilang dosenang hakbang, 6 na karayom ng pinong buhok ang inilabas gamit ang isang kamay, at dapat mayroong tumigas, ngunit hindi ito nakamamatay. Nakatagong anesthetic poison. Para sa mga inapo ni Tangmen, magkano ang lason na ito, at libre itong i-deploy. Ang mga detalyeng iyon. Ang iba ay hindi malinaw na nakikita, kahit na sila ay nakatayo malapit, hindi nila nakikita ang mga pahiwatig, ngunit ang mga mata ni Yang Chen ay malinaw na nakukuha ang lahat ng mga detalye. Nang makita si Tang Yan sa paligid niya ay nakaupo pa rin sa lupa, at ang kanyang dibdib ay natigilan. Inabot ni Yang Chen ang isang kamay sa kanya at ngumiti at sinabing, "Komportable ba? Bumangon ka." Natigilan si Tang sa kanyang mukha, nag-alinlangan, hinawakan ang kamay ni Yang Chen at tumayo, ang mainit na temperatura ay nagpalutong sa kanyang puso, "Salamat, salamat sa pagligtas sa akin." Itinuro ni Yang Chen na, ang misteryosong babae na nagligtas sa mga tao, ako ay isang palabunutan lamang. Kung hindi dahil sa'yo, hindi na ako makapaghintay na may magligtas sa atin. Kung hindi ako, pagkatapos ng lahat, si Tang Hao ay isang malakas na babae sa mall na nakakita ng bagyo, ngunit ang kanyang utak ay malinaw at mabilis niyang naalis ang kanyang isip. Si Yang Chen ay walang magawa, at kailangang bigyan ka ng mga tao ng mataas na sombrero. Walang paraan upang hindi sinasadyang maging isang tagapagligtas, upang maging mabuti ang pakiramdam ni Yang Chen. Dumagsa na ang mga pulis sa labas ng bangko, at ang mga tulisan sa lupa na hindi maipaliwanag na himatayan ay mahigpit na ikinulong at kinakaladkad palabas. Ang mga pulis ay galit sa mga magnanakaw nitong nakaraang 2 buwan. Sa sandaling ito, sa wakas ay nahuli ang mga bilanggo, at sila ay hinalinhan. Lihim at marahas din nilang sinampal ang mga tulisan. Sa magulong bulwagan ng bangko, nagsimulang lumabas ang mga customer ng may kaba, at ilang mga pamunuan ng bangko ay nakipagtulungan din sa pulisya upang simulan ang follow-up na gawain. Nagmamadaling pumasok si Kai Wei sa bulwagan, at pagkatapos pumirma ng ilang dokumento, tumingin siya sa paligid at biglang nakita sina Yang Chen at Tang Yan na nakatayong magkasama. Hindi niya maiwasang tumingkayad at malamig na tumingin kay Yang Chen. "Authentic. Kamusta ka dito? The bank is not your home. Bakit hindi ako nandito?" Nakakatawa si Yang Chen. "Sa tuwing may ganoong gulo, magkakaroon ng figure mo, hinayaan mo akong hindi ka pagdudahan." Ngumisi si Kai Wei at nagtanong. 2 beses ang relasyon ni Chen Dehai, ang kapayapaan ng isip muli, at ang hindi maipaliwanag na asawa ni Yang Chen ay naging asawa ni Lin Ruoxi. Hindi alam ng iba, naiintindihan niya ang tunay na kahulugan ng totoong background ni Lin Ruoxi, kaya kailangan niyang hayaan siyang magtaka kung may iba pang motibo si Yang Chen. Medyo naiinis si Yang Chen. Ang babaeng pulis na ito ay parang nasa bar kasama ang sarili. Hindi sa gusto niyang makihalubilo sa mga bagay na ito, ngunit kung paano sasabihin na ang buhok ni Lin Ruoxi ay maliit, hindi masyadong masaktan, si Endored lamang at sinabing, "Kung walang mangyayari, mauuna na ako." Hindi. Direktang hamarang si Kai Wei sa harap ni Yang Chen. Tumayo si Liu Mei at nagsabi, "Ikaw ay may kasalanan." "Yang Chen, seryoso akong nagdududa na ikaw ay isang gang sa mga magnanakaw, at kahit na may direktang relasyon sa kamakailang 3 pagnanakaw sa bangko. Kaya ikaw ay pinaghihinalaan." Ang pagkakakilanlan ay dinala bumalik sa istasyon ng pulisya para sa pinagsamang investigasyon. May kaunting panginginig sa mga mata ni Yang Chen. "Hindi ko kayang bayaran. Ayokong magtago. Magagalit ako kapag nakatagpo ako ng pangyayaring ito." Hindi pa banggitin na ngayon lang naranasan ni Yang Chen ang pakikipag-away, at ang kanyang kalooban ay hindi stable. Sa sandaling ito, sinabi ni Tang Yan, "Chairman Kai, naniniwala ako na inosente si Mr. Yang. Kung humakbang lang siya at kinaladkad ang mga tulisan, matagal na ako dito.
Hindi naghihintay ang mga hostage dito. Kapag lumabas ang ginang para iligtas, pakiusap huwag kang mag-abala kay Mr. Yang. Duntang, paano mo siya makakasama? Mukhang kilala rin ni Kai Yi si Tang Yin. Aniya. Napakadelikado ng lalaking ito. Ilang beses na siyang naging pulis, hindi dahil nambubugbog siya ng mga tao, kundi dahil din sa mga anekdota ng mga lalaki at babae. In short, not a good person. I hope that Don hindi mabubulag ng mga ilusyon. Tumingin si Tang Yan kay Yang Chen at nakitang ngumiti si Yang Chen sa kanyang sarili. Alam niyang totoo ang sinabi ni Kai Wei. Ang ilan sa kanyang puso ay hindi panlasa. Ngunit naisip niya na iniligtas lamang ni Yang Chen ang kanyang sarili. Hindi niya hinayaang mahuli siya ni Kai Wei. Kailangan niyang magpatuloy. Nahikayat. Hinayaan siya ng mga nakaraang bagay. Pero salamat lang kay Mr. Yang, pakiusap kay Direk Kai na ibenta si Tang Yan ng pabor, hayaan si Mr. Yang. Mahirap gawin ang Kai Wei. Bilang pangalawang anak na babae ng pamilya ni Kai. Ang hepe ng pulisya ng Central China West District, malinaw na malinaw niya ang tungkol sa sariling network ng babae at ang lakas sa likod ng babaeng ito. Bagamat siya ang nasa likod ng makapangyarihang sistema ng pamilya ni Kai, maingay ito, at siguradong mahihirapan sa China. Hindi ko talaga maintindihan, paano makakatulong ang isang sikat na matalinong babae tulad ni Tang Hao sa lalaking ito na hindi magandang pag-usapan. Sa oras ng Kai Wei, tumunog ang cellphone ni Kai. Matapos basahin ang numero ng telepono, si Ate Kai Ning pala. Ate, nasaan ka? Paano ka mawawala pagkatapos ng duling? Tanong ni Kai Wei nang kunin niya ang telepono. Nagtataka siya kung bakit bigla na lang nawala ang kapatid niya. Hindi sumagot si Kai Ning, mahinang sinabi. Huwag kang mapahiya sa lalaki. Sinong lalaki? Yang Chen. Kai Wei, paano kahit ang sarili kong kapatid na babae at kapatid na babae ay makakatulong sa lalaki? Alam nila. Bakit ate? Gusto kong marinig ang mga dahilan mo, tanong ni Kai Yukiang. Sandaling natahimik si Kai Ning. Hoy, makinig ka sa akin, huwag kang magpalaki. In short, I can guarantee na wala siyang kinalaman sa nakawan na ito. Pero, wala, lalong lumala si Kai Ning. Hindi siya isang taong kayang pamahalaan ang iyong awtoridad. Huwag mo siyang kunin sa hinaharap. Hindi isang taong kayang pamahalaan ang kanyang sariling awtoridad. Ang pangungusap na ito ay nagpapahirap sa puso ni Kai Wei. Rogue ba ito o mga tauhan ng pambansang seguridad? Kung hindi, bakit siya tutulungan ng kapatid ko? Pagkababa ng telepono, medyo frustrated ang mukha ni Kai Wei. Tumangala at nakita ang naiinip na tingin ni Yang Chen, mas nakakainis ito. Ngunit hindi niya kayang labagin ang kahulugan ng kanyang ate. Huminga siya ng malalim at kinagat ang kanyang mga ngipin. Okay, since Don always pleads for you, and let you go today, but I will never let you go if something happened the next time. Ngumiti si Tang Xiao. Talagang salamat po Secretary Kai. Ayaw nang manatili pa ni Yang Chen, at nagpasalamat kay Tang Yan sa kanyang pasasalamat at tumango, at umalis sa bank hall. Nakita ni Tang Yan si Yang Chen na dumiretso at gustong manatili, ngunit hindi niya alam kung anong dahilan ang gagamitin. Kinailangan niyang ibalik ang kanyang mga mata sa isang nalulumbay na kalagayan. Si Yang Chengang, na lumabas sa lobby ng bangko, ay gagawing gulo ang eksena at tahimik na umalis. Biglang sumugod ang maraming reporter na may hawak na mikropono at kamera sa harapan niya. Ako lang siya. Mr. Sir, ikaw ba ang bida? Nagsimula ang sigaw ng mga sumisigaw na boses, at agad na itinoon ng mga tao sa paligid nila ang kanilang atensyon kay Yang Chen. Ang flash ay patuloy na tumalon, at ang eksena ay wala sa kontrol. Napalunok si Yang Chen sa lalamunan, ano ang mali dito? Isang grupo ng mga reporter ang biglang naglagay ng mikropono sa kalahating bilog at inilagay ito sa harap ni Yang Chen, na napilitang umatras ng ilang hakbang si Yang Chen. Itong Ginoo, nakikinig sa iba pang mga hostage na nakatakas,
ay nagsabi na totoo na matapang mong kinaladkad ang mga tulisan na nagtangkang mang-abuso sa mga kababaihan. Mr. What is your name? What is your occupation? Mr. Can you talk about the specific situation at the time? Ang mga tanong ng reporter ay sunod-sunod. At ang boses ay matalas, ngunit naunawaan din ni Yang Chen na ang hostage ang lumabas at sinabi ang kanyang sinabi, at itinuro na ang taong ito ay ang kanyang sarili. Ang mundo ay nangangailangan ng mabubuting tao, ngunit maraming mabubuting tao. Kung tutusin, karamihan sa mga masasamang tao ay nasa kulungan. Sa makatuwid, ang lahat ay nangangailangan ng isang bayani, at ang isang bayani ay mas mahalaga kaysa sa isang mabuting tao. Kung hindi, paano makakapag-drawing ang isang tao ng comics hero, movie hero, at napakaraming tao ang handang magbayad para makita ang fictional hero? Kapag ang isang makatutuhanang bayani sa lungsod ay lumitaw sa harap ng mga isipan, ang mga mamamahayag ay madaling bibitawan, hype at chismis, sapat na upang gawin ang tema ng balitang ito na mahaba ang nakakabaliw na benta. Kinamumuhian ito ni Yang Chen, at hindi ko alam kung sino ang napakasarap ng bibig. Hindi mahirap magpasikat. Kung paanong nanlumo si Yang Chen, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang dalawang kamera sa harap ay biglang sumabog sa isang malakas na tunog, at ang puting usok ay nasunog. Bago pa mag-react ang mga reporter, biglang nagkaroon ng chain reaction ang mga kamera ng ibang reporters, at sumambulat ang mga ito sa sunod-sunod na tunog ng muffled, na lahat ay nabasag, na para bang pinagsabay-sabay. Ang bomba ay sumabog. Nang makita ni Yang Chen ang pagkakataong ito, agad siyang nagretiro. Sa bilis ng kanyang pagtakbo, natural na hindi siya mahuhuli ng mga reporter. Takot na takot ang mga reporter, ito ang nangyari. Kinuha lang ang larawan, na i-record ang imahe, kung paano ang kagamitan ay ganap na nawasak. Ang mas nakakamangha ay ang lahat ng kagamitan sa photographic ay nawasak ng storage device, na talagang nagpapaharap sa lahat ng mga reporter. Kung tutusin, ibang-iba ang mga ganyan. Si Yang Chen, na tumakas mula sa pinangyarihan, ay mabilis na pumuslit sa ilang maliliit na kalye, pabalik-balik saglit, at lumapit sa isang liblib na sulok ng kalye na kinatatayuan ng pahayagan. Sa gilid ng newsstand, nakaupo sa tabi ng isang open-air cafe ang isang babaeng nakasuot ng salaming pang-araw, hawak ang isang pahayagan sa kanyang kamay at tahimik na nagbabasa. Umupo si Yang Chen sa tapat ng babae at napabuntong hininga ng nakangiti. Sinabi niya, "Hindi ko inaasahan na ang nakatagong pamamaraan ng sandata ni Tangmen ay gagawa ng ganitong uri ng bagay. Ito ay mas mahusay kaysa sa mga bala. Sinira nito ang mga taong hindi alam kung paano ito gawin. Kung gusto mong sumikat, pwede kong hayaang barilin ka ulit ng mga reporter." Ibinaba ni Huayu ang pahayagan sa kamay at tumangala kay Yang Chen. Si Yang Chen ay abala sa pakikipagkamay. "Huwag ka nang iwan. Talaga, magbibiro ako. Wala nang iba. Ang seryoso ng mga ate mo. Kung wala kang sense of humor, magkaka-boyfriend ka, at mauubos ang lalaki." Ang mga mata sa likod ng salaming pang-araw ni Kaining ay tila kumikislap ng malamig na liwanag. "Hindi kita matatalo, pero hindi ibig sabihin na mabubuli mo ako." "Hey, Antong hininga si Yang Chen at awkward na ngumiti. "Miss Yu, seryoso ka, nagpapasalamat ako sa pagtulong mo sa akin. Hindi mo ba kami nagustuhan na alam mo kung saan ka pupunta?" Samot, pero kung tutusin, dapat may mali. Kung ako ang nasa posisyon mo, hindi ako mag-iiwan ng gumagalaw na bomba kung saan-saan. Nakangiting sabi ni Yang Chen. Saglit na nagpakasawa si Kaining at nagsabi, "Hindi ka bomba, ito ay bombang nuclear." Napaawang ang bibig ni Yang Chen. "Mukhang may sense of humor ka rin, pero medyo malamig ang biro na ito." "Nagsasabi ako ng totoo," tila ayaw sabihin ni Kaining. "Nang lumapit ako sa lobby ng bangko, ginamit ko ang mas magaan na paraan ng pinto ng guro, ngunit natuklasan mo ako. Pataasin mo ang hininga mo." Napangiti si Yang Chen sa puso.
Ito ay naging ang batang babae na ito ay ang pinaka-ipinagmamalaki ng magaan na trabaho at hindi balanse. I want to teach you how to really cover up your breath. Ikaw ay pumapayag. Medyo pinipigilan ng bulaklak na ulan ang excitement. Ayoko, turuan kita kung paano ako maghalo in the future. Napakurap si Yang Chen sa kanya. Tinukso at pinaglaruan ang ulan ng bulaklak, at medyo pangit ang mukha. Tumayo siya at tumalikod at umalis. Nang makita ang malalamig na kagandahang ito na nagpapakita ng ganitong uri ng ekspresyon ng pagkain. Si Yang Chen ay mayroon pa ring masamang pakiramdam ng kaginhawaan, winuwagayway ang kanyang kamay upang magsabi ng, "Palem." Isang umaga, gusto kong kumuha ng pera at maaari pa akong tumakbo sa isang pagnanakaw sa bangko. Pakiramdam ni Yang Chen ay malas ang kanyang kapalaran ngayon. Balak kong bumalik muna sa kumpanya. Kung tutuusin, malapit nang magtanghalian. Pero kakabangon pa lang sa upuan, nanginginig ang phone sa bulsa at kinuha ang numero, na tinawagan talaga ni Wang Maria. Kahapon, sa bahay, maingay si Lin Ruoxi. Ginamit lamang ni Yang Chen si Wang Ma para hikayatin ang kanyang sarili na pumunta. Kung tutuusin, nag-aalala siya sa kanyang mga nakatatanda. Hindi niya maaaring pakasalan ang pagmamahal, o mabilis niyang kinuha. "Lolo, okay ka pa ba? Okay lang ba?" Sa telepono, tinanong ni Wang Ma ang kanyang mukha. Tumingkayad si Yang Chen, "Wang Ma, dahan-dahan ka, ano ang nangyayari?" "I just turned a live broadcast of a bank robbery on TV. Ikaw lang ang nasa picture. Nasa bahay lang kami ng asawa ko, at nakita ko sa TV." Bumagal ang tono ni Wang Ma at nalaman niyang mabuti si Yang Chen at binitawan niya ang kanyang puso. "May magagawa ako, hindi ba ito maganda?" Aliw ni Yang Chen. Biglang sumigaw si Wang Ma, "Lolo. Miss, nakita niya ang balita at nagmamadali siyang magmaneho para hanapin ka. Ngayon tinatayang nasa bangko ka pa rin. Huwag hayaang sumugod ang ginang, tila siya ay nagmamadali." Nagmaneho si Lin Ruoxi sa bangko upang hanapin ang kanyang sarili. Naaksidente si Yang Chen, hindi ba alam ng babaeng ito kung paano ito tawagan? "Kilala ko si Wang Ma, tatawagan ko siya ngayon." "O sige, ibaba ko muna ang tawag." Ngumiti si Wang Ma nang malawak ang puso. Katatapos lang ng tawag sa telepono. Sinusubukan ni Yang Chen na ilabas ang numero ng mobile phone ni Lin Ruoxi sa address book, ngunit may problemang nagpapaamag sa kanyang bituka, patay na ang telepono.